Hallelujah. At aming pong pinagkakatiwala ang buong oras ng aming pong pag-uusap ng iyong salita na may kapangyarihan, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa iyong pangalan, aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Pwede po ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Palakpak na nagmumula sa ating mga puso, palakpak ng tagumpay, palakpak na merong pagpapala, palakpak na merong kagalingan. Hallelujah. Oh, salamat sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I want to call this message, mga kapatid, the boat is sinking. Everybody say, the boat is sinking. Group yourself into three. May you sit down. Pwede na po kayo makaupo. Ayan. The boat is sinking. Ang Biblia po ay napakalinaw na nagsasabi na kahit tayo po ay matagal ng Kristiyano, ay daranas pa rin tayo ng pagsubok. Na kahit matagal ka na sa Panginoon, na kahit lagi kang nananalangin, na kahit lagi kang nagsisimba, na kahit lagi kang nag-aayuno at nagdarasal, daraan ka pa rin sa mga problema sa buhay mo. Hindi po tayo exempted sa mga challenges ng storm and shipwreck sa buhay po natin. Na kahit sinasabi po natin na malapit po tayo sa Diyos, tayo po ay daranas ng pagsubok sa buhay natin. However, God promises na kung dadaan tayo sa mga pagsubok, kung tayo ay mananalig at mananampalataya sa Diyos, ay merong kaligtasang nakalaan. Meron pong naghihintay para po sa atin. And God said, I will be with you. I will protect you. I will keep you from harm. And I will remain under the shadow of the wing Almighty. There is a promise na mayroong kaligtasan sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Hindi po tayo iiwan ng ating Panginoon hanggat ang presensya ng Diyos ay nasa buhay po natin. Dumaan po tayo sa may pinakamatinding pagsubok sa buhay po natin. Yes, daraan at daraan tayo dyan. Pero kung ang presensya ng ating Panginoon ay nasa buhay po natin, mga kapatid, tayo ay makakarating sa pampang ng tagumpay. Amen. Every Christian should not allow the presence of the storm to doubt the presence of God. Hindi po natin pwedeng i-allow ang presensya ng storm na tayo ay mag-alilangan sa presensya ng Diyos. Sapagkat lahat ng bagay, kung tayo po ay tatawag sa ating Panginoon, the storm will under control. Amen. Hindi porket dariyan ang presensya ng problema, ay nawawala na ang presensya ng Panginoon. Nangako po ang ating Panginoon na kahit anong dumating na storms and challenges sa buhay po natin, ay hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Sometimes, we interpret the storms na hadlang para hindi natin maranasan ang pangako niya. Naku, mukhang hindi ito ang plano ng ating Panginoon. Bakit? Merong sagabal, may pagsubok na dumarating. Akala natin ang problema minsan ay hadlang sa mga nais ng Diyos sa buhay po natin. Some storms in our lives are standing in the way of God's promises. Makikita natin na merong balakid. Makikita natin na merong problema. Pero sa likod nun, nandoon ang promise ng ating Panginoon. Some storms in our life are standing in the way of God's promises. But what if the storms in our life are the way to reach the promise of God? Na paglalapasan natin ang pagsubok na ito pala ang magdadala sa atin sa next chapter na at level ng ating pong buhay.
Amen? Hindi po tayo makakarating sa next chapter ng ating buhay. Hindi po tayo makakarating sa next level ng ating buong buhay kung wala po tayong daraan ng pagsubok. Dahil pag nais po natin na tayo po ay tataas sa level ng ating buhay, level ng ating paglilingkod, we need to experience trial and sufferings. Sapagkat ito po ay next chapter sa ating pong buhay. Na kahit nandyan ang presensya ng storm, ay hindi po mawawala ang presence ni Lord. He's always there at sasamahan niya po tayo. Let's go back mga kapatid sa story ni Apostle Paul. Chapter 27 of Acts mga kapatid. This is the last journey ni Apostle Paul. Ito po yung naranasan niya. Marami pong naranasang shipwreck si Apostle Paul, mga kapatid. Sabi nga po, mga kapatid, twice po siyang beaten by the rod. Pinalo siya ng bakal, mga kapatid. Many times siyang napasok sa prison. And thrice po siya na nagkaroon ng shipwreck sa buhay niya. But this chapter 27, mga kapatid, naranasan niya ang shipwreck at naranasan niya pong lumubog yung barko na kanya pong sinasakyan. Ito po ang kwento ni Apostle Paul na sumakay po siya ng isang barko mula sa Syria, sa Jerusalem, patungo pong Rome sa Italy. Kasama po ang 276 na prisoner. Nung nasa Jerusalem po siya, ay nakusahan po siya. Bakit kasama niya po yung 276 na prisoner, mga kapatid? Dahil nung nasa Jerusalem po siya po ay inakusahan. Siya po ay pinagbintangan na nag-i-insist po siya ng riot. Nagkikreate po daw siya ng confusion. At ito po ay dahil sa kanya pong pangangaral tungkol sa resurrection ng ating pong Panginoon. This is after the resurrection of Christ. Itong chapter 27, nung siya po ay nangangaral, mga kapatid, sa Jerusalem, siya po ay inakusahan ng mga Sadducees and Pharisees. Inakusahan po siya na nag-i-insist po daw siya ng riot. Nagkakaroon po ng chaos, mga kapatid. Si Apostle Paul, mga kapatid, ay kasama ang mga disciples of Christ na na-witness po nila ang resurrection ng Panginoon. And they are continue to preach the resurrection of Jesus Christ. Pero ito po mga Pharisees ay pinagbintangan po sila na lumilikha po daw sila ng gulo. Sapagkat marami na pong lumipat sa kanilang daan o reliyon daw. Marami na pong abrupt. Habang po ipinapangaral po nila yung resurrection, yung pagkabuhay ng ating pong Panginoon, marami po mga kapatid na convince at naniwala and bautismo sa pangalan ng ating pong Panginoon. Ito mga Pharisees and Sadducees, mga kapatid, na-alarma sila sapagkat mga kapatid, lumalaki ang bilang ng nagiging Kristiyano at nagiging followers ng ating pong Panginoon. That's why gumawa po sila ng paraan na ikulong po itong si Apostle Paul at ang iba pong mananampalataya. So mga kapatid, almost 2 years po siyang nandoon sa kulungan. At parang sabi ni Apostle Paul, walang nangyayari sa kaso ko. Gusto kong iakyat sa Korte Suprema. At sabi niya, nag-request siya, mga kapatid. Actually, wala pa namang Korte Suprema doon, sa atin lang. Sabi niya, mga kapatid, alam niyo po, ginamit na po niya yung kanya pong pagiging citizen. Si Apostle Paul, kung di po natin alam, mga kapatid, ay siya po siyang RC, Roman Catholic. Hindi po. He is a Roman citizen. So mga kapatid, hindi po siya Hudyo. Okay? So kaya siya po ay ginamit, mga kapatid, sa mga hentil. Okay? Siya po ay Roman citizen. Kaya ginamit niya na po ang kanya pong pagiging citizen, ang kanya pong pagiging Romano, na nais ko, ang sabi niya, ang gusto ko ay hatulan niyo ako, litisin niyo ako doon sa Rome. At pagbigyan siya, mga kapatid, dahil isa po siyang Romano. Kaya sinama siya, mga kapatid, doon sa 276 na prisoner
na dadalhin doon sa Italy, sa Rome. Nung una pa lang mga kapatid, nang start ng kanilang pong journey, they encountered storm. Hindi pa nila nararating mga kapatid yung unang destination nila. Binagyo na sila. Yung barkong sinakyan ni Paul, lumubog din. Meron pong dalawang challenges mga kapatid na hinarap si Paul. Are you there mga kapatid? Are you listening? Amen. Meron pong dalawang importante mga kapatid na challenges na dumating sa buhay po ni Paul. Ito po yung tinatawag nating the storm and shipwreck. First, yung storm. Marami po tayong nababasa mga kapatid, marami na po tayong narinig regarding sa storm, sa pangangaral mga kapatid sa bagyo dito sa pulpit. Sa Matthew 8 mga kapatid, ito po yung bagyo mga kapatid kung saan ay natutulog po ang ating pong Panginoon. Do you remember that mga kapatid? Natutulog ang ating Panginoon ay binabagyo yung kanila pong bangka. Amen? Ang lakas-lakas ng ulan, ang lakas-lakas ng hangin, ang lakas-lakas ng alon. Pero natutulog ang Diyos. At ang mga apostoles, mga kapatid, on that time, ay sila po ay nagugulumihanan, sila po ay natatakot. At hindi po nila alam kung anong gagawin nila. Pero good thing, mga kapatid, hindi po nagkaroon ng shipwreck. Yung barko. What I mean, mga kapatid, hindi po nawasak yung barko. Bakit? Nandun ang Christ nandun ang Panginoon. Na kahit ang lakas ng ulan, na kahit ang lakas ng alon, ang lakas ng bagyo, na kahit natutulog ang ating Panginoon, hindi lumubog yung barko. Hallelujah! Still, sila po ay nakaligtas pa rin. The second, mga kapatid, yung pangalawa, sa Matthew 14. Remember, mga kapatid, Peter walking on the water? This is another storm na dumating mga kapatid sa kanila. Wala pong ating Panginoon doon. Tama? Binagyo rin sila. Yung kanilang barko dinala sa middle of the sea. At doon sinampas na malalakas ng alon, hinampas na malakas na ulan. Pero mga kapatid, hindi po nagkaroon ng shipwreck. Hindi po bumagsak yung shipwreck. Hindi po lumubog yung kanila pong barko. Bakit? Eto ang ating Panginoon naglalakad papunta sa kanila. Yung presence ng ating Panginoon ay naroon pa rin mga kapatid. Hindi po sila iniwan. Na kahit sinasabi na walang ating Panginoon, no! Hindi po sila iniwan ng ating Panginoon. Naglalakad ang ating Panginoon papunta sa kanila. Amen? Pero this time, sa Acts 27, walang natutulog na Panginoon. Wala rin naglakad na Panginoon. And guess what? Of course, katulad ng sinabi ko kanina, there is a shipwreck. Lumubog yung kanila pong barko. Pero ang kagandahan nun, mga kapatid, kahit lumubog yung barko, mga kapatid, still nandun pa rin yung pangako ng ating Panginoon. Nandun pa rin yung pangako ng ating Panginoon. The difference between storm and shipwreck. Gusto ko pong i-recognize mga kapatid yung difference ng storm and shipwreck. Storm, it may delay your journey. Pero itong shipwreck could stop your journey. Storm, it will pass over. Pero ang shipwreck, it will force you to stop over. Ganito yun mga kapatid. Ang storm, Lord, bakit nangyari sa akin ito? May mga nagtatanong po bang ganyan? Pag dumarating ang storm sa buhay nila, pag dumarating ang bagyo, Lord, sana siya na lang. Parang naalala ko noon nung nalaglag si Pastora Raquel Sarte rito Ang sabi ko, Lord, sana si Kuya Buboy na lang. Oh,
Di ba mga kapatid? Pero bakit nangyayari sa akin ang mga bagay na to? Lord, hindi naman to para sa akin eh. Bakit nangyari sa akin to? I'm serving faithfully to you, Lord. Nagpe-praise ako, naglagi ako, nagsisimba, pero bakit nangyayari sa akin ito? Ito pa yung storm. But the shipwreck, ang sabi ni Gary V, natutulog ba ang Diyos? May Diyos ba? Ito po yung shipwreck. Isa pa, ang storm, yung mga problema sa relationship. Pero ang shipwreck, kapag nag-break kayo, shipwreck yun. Means lahat po ng struggle, lahat under challenges, and inspire sa Word of God na hindi tayo iiwan o pababayaan. Pero we need to recognize as well na lahat tayo dadaan sa storm at shipwreck ng buhay po natin. Malulugi ang negosyo po natin, yes. Mawawalan tayo ng trabaho, mamamatayan tayo ng mahal sa buhay, mga kapatid. Mga pangarap na hindi natupad. Mga halimbawa ito ng shipwreck sa buhay po natin, mga kapatid. And shipwreck is an illustration, a metaphor of losing in our life. Lahat po ng nawawala sa buhay po natin, ito po ay illustration ng isa pong shipwreck. Kaya nga po ang sabi niya sa chapter 10, ang sabi niya, man, he said, I believe there is a trouble ahead if we go on. Kung magpapatuloy tayo, meron pong trouble, may mangyayaring masama. The shipwreck, loss of cargo, and danger to our lives. Ito po ay bold statement ni Paul, mga kapatid. The ship will not make it. Yun po ang gusto sabihin po ni Paul dito. The ship will not make it. At marami po sa buhay po natin, mga kapatid. Marami pong ship sa buhay po natin na it not will make it, mga kapatid. It will not make it. Hindi makakarating. Our vessels will not survive the storm because the ship will fall apart. Mawawasak ang ating pong mga barko and it will not make it. Meaning, mga kapatid, God remind us that we want to get to our destination, but some ships in our life will not make it. It is hard to say amen, mga kapatid, kung may mga ship sa buhay natin na hindi nagtatagal at malulubog. May mga relationship na masisira. May mga partnership na mapuputol. May mga friendship na mawawala. May mga hardship tayong pagdaraanan. Because some ships in our life won't make it. There will be a ship in our life that not going to make it kahit na lagi po tayong nananalangin, kahit lagi po tayong nagpupuri, kahit lagi po tayong sumasamba, meron mga bagay sa buhay natin na it won't make it. The things that you're holding will fall apart. Yung mga bagay na hinahawakan po natin, it will fall apart. May mga project na hindi matutuloy. May mga business na magsasara. May mga mahal mo sa buhay na sadyang bibitaw na sa iyo. Verse 10, man, he said, I believe there is a trouble ahead if we go on. Alam niyo, mga kapatid, si Apostle Paul lang yata ito, mga kapatid, na nakita niya na may problema yung ship niya, pero sumakay pa rin siya. Sino po rito nakita niya yung barko na medyo tabingi pero sasakay pa rin siya? Sino po rito na nakita niya yung eroplano, medyo bali yung pakpak pero sasakay pa rin siya? I dare you, sino po sa atin? Pero si Apostle Paul, alam niya na may problema yung ship. Alam niya na meron pong trouble ahead. Pero sumakay pa rin siya. Hindi ka sasakay ng barko kung alam mo na lulubog ito. Tama?
Si Apostle Paul lang, hindi ka sasakay ng aeroplano mga kapatid kung alam mo na babagsak ito eh. Kung alam ko lang na ipagpapalit niya ako sa iba hindi na ako pumayag na pinakilig niya ako. Hindi na sana ako nag-o-overtime. Hindi na sana ako pumapasok ng maaga kung alam ko lang natatanggalin ako sa trabaho. Amen? Let's go to verse 11, mga kapatid. And I know, marami sa atin ang ganito. Nasa in denial stage. Ang sabi niya po sa verse 11, but the officer in charge of the prisoner listened more to the ship captains and the owner than to Paul. Of course, dahil makikinig itong captain na to mga kapatid, dun sa owner ng barko at doon sa captain ng barko mga kapatid. Dahil alam nila na ito ay magaling sa navigation. Alam nila na may expertise sila sa pagiging sa barko, magiging seaman mga kapatid. Hindi siya maniniwala at makikinig agad dito kay Paul na isang tent maker lang, na isang minister of the word lang mga kapatid. And storm, mga kapatid, teach us to hold on our faith, mga kapatid. Shipwreck teach us to be humble, mga kapatid. When the boat is sinking, sometimes Christian is in denial stage pa rin. Kaya ko pa yan, nakaya natin sagipin ang barko using our skilled and ability. Kaya ko yan. Magaling ako eh. Kaya kong isalba ang aking barko, kaya kong isalba ang aking pamilya, kaya kong isalba ang aking relationship. But no amount of skill can stop the ship from sinking if God allowed it to happen. Kahit gaano tayo katalino, mga kapatid, kahit gaano tayo katalented, mga kapatid, if God allow it to close it, it will happen. And it is a part of our life, mga kapatid. Meron po kasing itinuturo ang ating pong Panginoon sa mga shipwreck sa buhay po natin. Na ang buhay ng isang Kristiyano, mga kapatid, ay hindi isang hallelujah lang. Hindi laging pagpapala. Hindi laging maganda ang status ng buhay natin sapagkat lahat tayo ay daraan sa kalungkutan. Lahat tayo ay daraan sa pagkalugmok. Lahat tayo ay daraan sa pagbagsak. Lahat tayo ay daraan sa pagkawasak. Pero ang nais ng Diyos na maging handa tayo na kapag dumating ang shipwreck ng ating buhay, lumubog man ang barko, ngunit ang ating pananampalataya ay hindi sasama. Mananalig tayo at magiging matatag pa rin tayo. Hallelujah! Never. Huwag po nating i-give up ang ating pong faith sa ating pong Panginoon. Still, lumubog man ang lahat ng bagay sa buhay po natin, but not our faith to our God. Don't hold too much to your ship. Your ship is not your savior. Your business is not your savior. Your talent is not your savior. Your education, your relationship, your dream guy is not your savior. But Jesus Christ is only our savior. Siya lamang po makakapagligtas sa atin. Oh, glory. Verse 10, meron po siyang binanggit dyan, shipwreck and loss of cargo. Nung nabibigatan na po yung kanilang barko, mga kapatid, they need na itapon ang lahat ng bagay na kahit importante doon sa barko. Ang kanilang pong mga kagamitan, maging ang kanilang pagkain, ang kanilang inumin, lahat ng bagay, mga kapatid, na pwedeng magpabigat doon sa kanilang pong ship, kailangan po nila itong itapon. Na kahit napakahalaga sa buhay po natin ang isang bagay, kung kinakailangan po nating alisin, aalisin ng Diyos yan.
Masakit man sa atin mga kapatid, pero aalisin ng Diyos yan mga kapatid. Hindi tatanggalin ng Diyos ang mga bagay na magagamit natin sa next season ng buhay natin. Kapag pupunta na po tayo sa next level ng buhay po natin mga kapatid, meron pong aalisin ng Diyos dyan. Meron pong aalisin ng Diyos dyan. At kailangan po maging handa po tayo kung ano man ang dapat na alisin ng Diyos. Maybe it help us to strengthen. Kasi pag dinala tayo sa next level ng buhay po natin mga kapatid, at inalis niya ang isang bagay na yan mga kapatid, magiging exciting uli ang ating pong journey. Magiging exciting uli ang ating journey. Yes, maybe, magiging zero knowledge tayo mga kapatid. Yes, okay lang mga kapatid, pero nasa next level na po tayo ng buhay po natin, ng pagiging Kristiyano po natin. Meron mga bagay na aalisin ng Diyos sa buhay natin na hindi na natin kailangan. Pero ang question mga kapatid, still we manage to go up kahit tinanggal na ito. Kaya pa ba natin magpuri sa ating Panginoon? Kaya pa ba nating sumayaw sa ating Panginoon? Kaya pa ba nating itaas ang kabutihan ng ating Panginoon? Kaya pa ba natin sambahin ng Diyos na kahit inalis na ang mga bagay na importante sa buhay po natin? Kaya pa ba natin pumalakpak sa Diyos? Kaya pa ba natin lumundag sa Diyos? Kaya pa ba natin tumakbo para sa Diyos? Baka hindi mo na kayanin mga kapatid. Sapagkat mahal na mahal mo ang bagay na inalis sa'yo. Sometimes we feel that there is no way. Wala nang daan. Wala nang way, mga kapatid. Katulad ng ginawa ng mga 276 na prisoners. They stuck up for 14 days without food, without water, in the middle of the sea. They tried their maritime experience, pero wala pong nangyari. Kahit gaano tayo kagaling, mga kapatid. Kahit gaano tayo katagal na sa Panginoon. Kapag inalis ang bagay na ayaw mong alisin sa buhay mo, wala pong magagawa. All hope was gone. Wala nang pag-asa, mga kapatid. Sa verse 20, the terrible storm raged for many days, blotting out the sun, mga kapatid, and the stars until the last all hope was gone. Kahit yung natitira po nilang pag-asa ay wala na. Hindi na po nila nakita ang liwanag ng bituin. Ang liwanag ng sun. Maging ang buwan, mga kapatid, hindi na po nila nakita, mga kapatid. Their hope was gone. There is no way that this is going to work. There is no way that this marriage is going to work. There is no way that my sickness is going to work. There is no way that this financial debt is going to work. Wala nang pagkakataon, wala nang pag-asa na ako ay magkaroon ng asawa, na ako ay magkaroon ng pagbubuntis. Wala na. There is no way that I'm succeed sa school. Mga plano ko, mga kapatid, and my hope is all gone. Wala na. Why storm and shipwrecks happens? Ito po yung mga question lagi, mga kapatid, kapag tayo ay nasa gitna ng storm. Kapag binabagyo na yung ship natin, ito po yung mga kadalasan tinatanong. Why would God allow shipwrecks in my life? Palakpakan nga po natin ating Panginoon. Bakit pinapahintulot ng Diyos dumating ang storm at shipwreck sa buhay po natin, Brother Arnel? Hindi niya ba kayang iligtas ako? Hindi niya ba kayang ayusin ang lahat ng bagay na meron sa aking buhay?
Why He allow na mawalan ako ng mga projects? Why He allow na mawalan ng mga job offers sa akin? Na manakaw sa akin ang mga promotion? If God is a good God, why do bad things happen to good people? Why faithful Christians down and suffer from storm and shipwrecks? Gusto niyo pong makita ang kasagutan, mga kapatid, ng ating pong Panginoon? Hindi sila dadaan sa storm at shipwreck kung nakinig lamang sila kay Paul. Number 1, mga kapatid, they are not listening. Napaka-importante talaga ang pakikinig, mga kapatid. Amen. Sa verse 21, mga kapatid, ang sabi diyan, no one had eaten for a long time. Finally, Paul called the crew together and said, "Men, you should have listened to me. Men, dapat kang makinig sa akin. In the first place, and not left Crete. Dapat sana ay you would have avoided all this damage and loss kung nakinig ka, mga kapatid. Sana naiwasan natin ang mga damage and loss." Ano ba sinabi ng mga kapatid ni Apostle Paul? Balikan natin verse 10, sabi niya, "Men," he said, "I believe that there is a trouble ahead of you." Pero hindi po nakinig. Hindi po sila nakinig. Binalaan sila ni Apostle Paul, pero hindi pa rin po sila nakinig. Sinabi na wag na yung lalaki na yan. Tigas pa rin ang ulo mo. Sinabi na wag na yung babae na yan, pero ang tigas pa rin ang ulo natin. Kasi pag kinilig, ayaw nang makinig. Tapos na ako rito. Sinabi na hindi kikita yung negosyo mo, pero nagpatuloy ka pa rin. Sinabi na wag mo na i-invest yung pera mo, pero ini-invest mo pa rin at inilagay mo lahat. Ang tigas ng ulo ko. Di ba? Hallelujah. Sometimes, we are not listening. That's why nagkakaroon tayo ng storm and shipwreck sa buhay natin. And shipwreck is the consequence of disobedience. Amen. Dahil sa katigasan ng ulo natin, hindi na tayo nakikinig. At ayun, nandun na tayo sa gitna ng storm. At eto pa, magsi-shipwreck pa tayo. Yung ship natin ay unti-unti nang lumulubog. And sometimes, we blame others. Sinisisi natin ang iba sa kasawian natin. Sinisisi natin ang iba sa kabiguan natin. At ang kawawa rito minsan, yung demonyo eh. Sabihin ako, inaatake na naman ako ng demonyo. Sabi ng demonyo, nandito ako, nag-EML, hindi kita pinapakilaman dyan. Diba? Naku, inaatake na naman ako ng high blood ko. Eh paano, Nay? Kumain ka ng crispy pata kang ina. Diba? We blame others sa mga kabiguan po ng ating buong buhay. Kasi kung hindi mo sinabi sa akin na mag-invest ako, hindi ako mag-i-invest dyan eh. Kasi kung hindi mo sinabi na maganda yung negosyo niyan, hindi ko sana pinasok yan. At sabi mo, okay itong suot ko, hindi naman pala. Jahe pala, jahe. Ano ba yun? Baduy. Diba? We blame others, mga kapatid, sa lahat ng kabiguan natin sa ating pong buhay. Relate, mga kapatid? Ayun, no, nakita ko nga, may tama ka. Pulang-pula. Amen? Kasama ako, mga kapatid. Shipwreck is the consequence of disobedience, mga kapatid. We are in the middle of the storms because you spend too much money without wisdom. Lalo na kapag marami tayong pera, mga kapatid, hindi natin alam kung saan ilalagay. No? Kailangan kong maubos ko ngayon yung 10,000 this day. Wow, sana all. Para bukas na naman ay 10,000. Pag meron tayong hawak na pera, kating-katika, hindi mo alam kung saan ka pupunta, pero alam mo, makikita mo na sa SM. Diba? At every day ay parang Pasko. May mga dumarating na gift sa bahay mo. Shopee, Lazada, diba?
Kasi ang dami nating pera, ang dami nating pwedeng igastos eh. Di ba? Hindi ikaw yun mga kapatid ha, yung katabi mo. We are in the middle of the storm because we did not listen in what God is saying. Hindi po tayo nakinig sa Diyos. Minsan mga kapatid, bakit hindi tayo nakikinig sa Diyos? Minsan hindi natin alam ang boses ng ating Panginoon. We did not recognize the voice of God. Yun ang mahirap sa ating mga Kristiyano. Na pagkatagal-tagal na nating nagsisimba, matagal na tayo nananampalataya sa ating Panginoon, pero we did not recognize the voice of God. Amen. Next, they are not listening. The second is, they are not in the right season. Sa verse 9, okay, in verse 10 kanina, di ba, sinabi ni Apostle Paul na may shipwreck and loss. So, ito verse 9, before verse 10, I mean 9, tama no? 9, 10, whoo! Alam ko na. We had lost a lot of time. The weather was becoming dangerous for sea travel. Because it was too late in the fall. Ito mga kapatid because it was too late in the fall. And Paul spoke to the ship's officers about it. Now mga kapatid, nagkaroon ng shipwreck because they are not in the right season. Mali po yung panahon na kanila pong paglalayag mga kapatid. Fall season mga kapatid, ang ibig sabihin ng fall season, season of the year between summer and winter. So ibig sabihin mga kapatid, it will going to the winter, palamig na ito. Okay? During the temperatures gradually decrease. Naglalayag po sila sa maling season. They are at the right place, but they are sailing in the wrong season. Hindi na nila kasi sinusunod yung timing ng ating pong Panginoon. Kasi mahalaga mga kapatid sa buhay po natin, yung God's time, perfect time ng ating pong Panginoon. Pinilit po kasi nila na maglayag kahit alam nila na wala na po sila sa season. Pinilit po nila na kahit mali ang season, pinilit po nila kasi nagmamadali po sila. Pinilit po nila kasi atat na sila. Pinilit po nila kasi sinabihan na sila, kahit sinabihan na sila na wag na. Pinilit nila kahit may babala na sila. Pinilit po nila yan. May kilala po kayong ganon? Na kahit hindi na nga ugma, hindi na nga tama, pinilit pa rin. Amen? Sinabi na wag na, pinilit pa rin. Pinilit pa rin kasi bakit? Atat na eh. Nagmamadali na. Hindi po ikaw yun sa ibang church. Hindi ikaw yun. Hindi pa tamang panahon para sa pag-aasawa, pinilit mo. Hindi pa tama yung oras ng pagnenegosyo, pinilit mo. Hindi naman tama yung location, pinilit po natin. And we suffer. We suffer. Yes? Pero congratulations mga kapatid sa mga teacher natin na even though na lagi silang bumabagsak, they are trying pa rin naman nag-exam. Ito, yung nakuha nila, tagumpay. Amen. Sa the right season, ay nasa kanila. Amen. Na kahit napakagaling mo, kahit nag-aaral ka mga kapatid, pag nag-exam ka, bagsak ka talaga eh. Diba? Kasi hindi mo pa right season. Sasabihin ng asawa mo, may mga tuition fee yan, tama di ba? May mga tuition fee, may mga bayad doon. Sinabi ng asawa mo na huwag ka muna mag-exam kasi medyo tight pa yung ating budget. Pero pinilit natin. And sometimes, ayun, we suffer the consequence. Bagsak. Pero kahit pa ulit-ulit po tayo nag-e-exam, nakuha pa rin po natin yung tagumpay, nakuha po natin yung tama. But why? Because we are in the right season. Amen. They pursued the journey and they encountered shipwreck. And the third, una, they are not listening.
Second is, they are not in the right season. The third, they are not in the right boat. Tingnan mo, baka wala ka sa sarili mo at sa tamang barko. Sabi sa verse 6, sa 7 kanina sinabi, binasa natin yung 7 kanina, so bago mag-7, 6, okay, pabaliktad tayo. There, sabi po dyan, there, the commanding officer found an Egyptian ship from Alexandria. Okay, meron po daw sila nakita na ship from Alexandria that was bound for Italy, and he puts us on board. Tignan nyo mga kapatid ha, the word found. Nakita po nila yung barko. Now, bakit mga kapatid sinasabi na they are not in the right boat? Kasi lumipat po sila dun sa ship ng Alexandria. Nakita siguro nila ng malaki itong ship ng Alexandria. Uy, safe tayo rito. Okay to. Pero hindi mga kapatid eh. Bakit itong ship of Alexandria ay lumubog? Kasi itong ship of Alexandria ay hindi po design doon po sa winter season. Hindi po siya design sa winter season. Kaya po ito ay lumubog. Finding the right thing is good, but must ordain by God. Okay lang na hanapin natin ang tamang mga bagay, pero alamin po natin kung ito ba ay ordain ng Panginoon. Akala po natin na pag nakita po natin, natagpuan na po natin, ay eto na, okay na to, ayos na to. Pero hindi po pala ordained ng Panginoon. Kailangan po, lahat ng bagay na gagawin natin ay kailangan ordain at will ng Panginoon. Upang sa gayon, hindi po tayo mapahamak, hindi po tayo magkaroon ng shipwreck sa buhay po natin. One of the reason why we suffer from shipwreck, kasi nagsisettle tayo sa nakita natin without praying that this is the right thing to do. Is this the ship to sail? Is this the right season to sail? And many of us is struggling to survive dahil nakita at natagpuan natin ang isang bagay na tama, pero hindi naman natin isinangguni sa Diyos. So napaka-importante mga kapatid na lagi po natin isangguni sa Diyos ang lahat ng bagay sa buhay po natin. Amen? Pray for the right things. Pray for the right time. Pray for the right place. And pray for the right person. Amen? Itong story na ito mga kapatid ni Paul ay napaka-challenging sa akin mga kapatid. Na every time na binabasa ko, kasi siyempre kailangan basahin ko to para makuha ko yung kwento mga kapatid. Pero grabe yung ginawa ni Paul dito mga kapatid. At sasabihin ko sa inyo mga kapatid, this shipwreck, this storm is not for Paul. This shipwreck ay para doon sa 276 na prisoner. Alam niyo mga kapatid, ito sasabihin ko sa inyo as we go on mga kapatid, malapit na ako. Sometimes kapag dumadaan tayo sa mga storms in life, shipwreck sa ating faith, we allow our Christianity to be the casualty of our faith. I repeat, we allow our Christianity to be the casualty of our faith. Minsan, sinaalang-alang po natin ang ating pong pananampalataya. Ang casualty ng problema ay ang faith. Dahil dumaan ka sa shipwreck, minsan huminto na rin sa pagsimba. Huminto na rin po yung faith natin sa ating pong Panginoon. Dahil dumaraan tayo sa shipwreck, mga kapatid, ayaw na natin magpuri sa Diyos. Dahil dumadaan tayo sa mga problema sa buhay po natin, ayaw na nating makipagbati, ayaw na nating makipag-join sa ating mga kapatiran. Kayo na lang. Kayo na lang na mga banal. At ako, hindi ako banal. Kayo na lang. Ang gagaling nyo eh. May mga ganyang espiritu na minsan pumapasok sa atin. Bantayan po natin ang ating pong mga sarili. Kaya itong si Paul, mga kapatid, he reminds us na kailangan, mga kapatid, pag dumarating sa ating pong buhay na ito, whatever it takes, whatever happen, dumaan man tayo sa storms and shipwrecks ng ating buhay, ay hindi natin hayaan na ang prayer life natin ang maging casualty ng ating problema.
ng pagbabasa ng salita ng Diyos ang maging casualty ng ating pagsubok, na ang relation natin sa Diyos ay hindi tuluyang mawala. Ano mang pagsubok, mga kapatid, sa buhay natin na dumating, hindi ito mawawala. Hindi mawawala ang pagiging masiyahin natin. Ano pang dumarating na pagsubok sa buhay natin, hindi po mawawala ang pagiging positibo natin sa ating pong Panginoon. Ano man dumating sa buhay natin, mga kapatid, hindi mawawala ang pananampalataya natin sa ating Panginoon. Ano man dumating sa buhay po natin, hindi mawawala ang ating pagmamahal sa Diyos. Magbibigay pa rin ako at magpapatuloy pa rin ako sa paglilingkod sa Panginoon. Amen! I have 5 minutes, mga kapatid. And this one thing, one last to make amen. Sino pa po hindi nakakapag-amen dyan? This verse, this verse, baka makapag-amen ka na. Sino pa ba hindi nakakapag-raise up ng hand sa Panginoon? Uy. Okay? This verse is amenable, mga kapatid. One last time to take. Sinasabi ko sa mga nakapikit, naidlip, ha? Bibigyan ko kayo ng time na mag-amen. The scripture says, they lost all their hope. This is the promise that God will move in our life today. Meron pong gagawin ng Diyos sa buhay po natin. Kung nag-expect ka, I'm expecting to, mga kapatid, na meron gagawin ng Diyos sa buhay ko, mga kapatid. Amen. Kung nag-expect ka, that's much better, mga kapatid. And maging blessing itong pangangaral, mga kapatid. And this verse is very amenable, mga kapatid. The scripture says, they lost all their hope. They lost all their hope. Tinanggal nila lahat ang kanilang pong bagahe. Pinutol po nila yung mga tali na kanila sa barko, mga kapatid. Ibinaba po nila yung angkla ng barko. Ginawa nila ang lahat to save the ship. But unfortunately, they cannot. Sa verse 22, ito po yung amenable natin, mga kapatid. But take courage. Sabi po ni Paul. But take courage. None of you will lose your lives, even though the ship will go down. Magpakatapang ka, sapagkat wala ni isang buhay na mawawala, na kahit lumubog ang barkong ito, still, kayo ay makakarating sa pampang. Amen? This is the promise of God. Take courage. Magpakatapang ka. Sapagkat kahit dumating man ang pagsubok sa buhay mo, dumating man ang mga bagay na hindi mo na kaya, mga kapatid, lugmok ka man ng kahirapan ngayon. Ang sabi ng ating Panginoon, dadalhin kita sa pampang. Dadalhin kita sa pampang. You will, loss of your lives will go. Will go. Dadalhin ko kayo doon. Take courage, mga kapatid. This is the very much amenable verse, mga kapatid, ng chapter 27. Amen. This is the promise of God. Pumalakpak ang lahat ng nananalig at nanampalataya sa pangako ng ating Panginoon. Amen. Amen. Because the hand of God is not in the ship. Ang kamay ng ating Panginoon ay hindi sa barko. The hand of God is not in the ship, but the hand of God is in you, is in me. Nasa atin ang kamay ng ating Panginoon. Hawak-hawak ng Diyos ang buhay po natin. Hindi niya hawak ang barko. Hindi niya hawak ang barko. Pero ikaw, hawak-hawak tayo ng ating Panginoon. Hindi niya hayaan na tayo ay mahulog sa kanyang kamay. Hindi niya hayaan na ikaw ay magdusa. Ikaw ay hawak-hawak ng ating Panginoon. Hallelujah! Shipwreck is only a detour sa buhay natin. Nag-change ka man, nag-change ng way. Nag-change man ng way, but not the promise of God.
lumiko man, nawala man sa destinasyon, pero hindi ang pangako ng ating Panginoon. Nagbago man ang daan, pero hindi ang pangako ng ating Panginoon. Nagbago man ang timeline, pero hindi ang pangako ng ating Panginoon. Nagbago man ang schedule, pero hindi ang pangako ng Panginoon. Ang purpose ni Lord sa atin ay hindi pa natatapos. The sheep won't make it, but we are gonna make it. The sheep won't make it, but we are gonna make it. Ang sheep ay hindi makakarating, pero tayo ay makakarating. May mga sheep sa buhay natin na hindi makakarating. Oh yeah, pero ang sabi ng Diyos, ikaw ay makakarating. The sheep won't make it, but we are gonna make it. Minsan, gusto lang talaga tayong yakapin at palalahanan ng Panginoon. Baka binigyan niya natin ng higit na attention ang ating mga barko. We put too much confidence and trust to our ship. Naakala natin, trabaho ang mag-aahon sa atin sa hirap. Nangakala natin na ang mga gamot at doktor ang magpapagaling sa ating mga karamdaman. We are giving too much confidence to our ship. Pero kahit ganito ang nararanasin natin, never tayo na iniwan ng Panginoon. He promised us na dadalhin tayo sa kabilang pampang ng tagumpay. Ang sabi ni Paul, take courage! Take courage! Huwag kayong mag-alala. Lumubog